Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ang bidyong gagawan po ngayon natin ng reaction video mula po kay Kian Tots. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Don't forget to subscribe din po sa ating channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ang title po nito, China lumusob na sa Pilipinas. Palawan inaangkin na din ng China. Grabe, no? Para sa mga detalye ng bidyong to, panoorin na po natin. Let's do this. Breaking news mga kabayan, mga barko ng China sumugod na sa Palawan. Sunod-sunod na nga ang mga ginagawang paninindak at provocative actions ng bansang China, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa maraming mga bansa sa Indo-Pacific region. Pinakamaraming bilang ng mga barko ng China nagkalat na sa West Philippine Sea. Grabe. At heto pa, parang may tuta talaga ang China sa gobyerno ng Pilipinas. Akalain mo ba naman, budget para sa AFP Modernization Program, sobrang laki ng tinapyas. Timing na timing pa talaga kung kailan mas magulo na nga sa West Philippine Sea. Samantala, ang China nagpalipad ng nuclear-capable na missile sa Pacific Ocean. Maraming bansa sa Indo-Pacific region, kabilang ang Australia, Japan at New Zealand, agad na umalma. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mas tumitindi na nga ang tensyon sa pagitan ng bansang China at ng maraming mga bansa sa buong mundo dahil na din sa issue ng geopolitical disputes sa malaking bahagi ng South China Sea na pilit inaangkin ng Chinese government. Ayon sa report ng CNA, nito lamang September 25, 2024 ay nagpakawala ng intercontinental ballistic missile ang China patungo sa Pacific Ocean na talaga namang ikinabahala ng napakaraming bansa sa Indo-Pacific region. Tingnan nyo tong China, no? Ang lakas din ng manita sa atin dahil meron nga pinahiram sa atin na missile system ng Amerika na ginamit po natin ng balikatan exercise, no? Na hanggang ngayon ay nasa sa atin. Kasi nga, hindi pwedeng i-pull out yun kasi nga meron silang banta sa atin itong China. Samantalang sila ang nagsisimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Diba? Baliktad ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Hindi po nila sinusunod. No? Kumbaga magkaiba ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Sabi nila peace and stability, ganun ang gusto nilang mangyari. Pero sila yung nagsisimula ng gulo. Tingnan nyo yung ginawa nila na yan, di ba? Nag-missile launch sila dyan sa karagatan. Isipin nyo, syempre, lahat talaga ay mababahala dyan. At kasi nga, sila kasi ang nagsisimula ng gulo talaga dyan sa buong West Philippine Sea. Kaya nga, di ba, todo suporta sa atin lahat ng mga like-minded country sa atin, di ba? Sinabi ng Japan na hindi sila in-inform ng China bago isagawa ang mapangahas na missile testing na ito. Ayon naman sa New Zealand, hindi katanggap-tanggap at talaga namang nakakabahala ang mga aksyon na ginagawa ng Beijing sa kasalukuyan. Humihingi naman ng paliwanag ang bansang Australia hinggil sa isinagawang pag-launch ng China ng kanilang ICBM sa bahagi ng karagatang Pasipiko. To the rescue naman ng Russia at sinabing karapatan daw ng China ang mag-testing ng mga ganitong uri ng mapaminsalang sandata dahil bahagi raw ito ng kanilang karapatan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaso nga lang nag-launch ka ng missile na yan sa hindi naman nila totally teritoryo. Hindi sila nagpasabi sa mga nakasasakop o malapit sa mga bansang yan doon sa karagatan na yan. Ganun yun eh. Kailangan magpapaalam ka. Yan ang hirap eh. Tulad yan yung ginagawa ng China sa atin sa pagpasok sa ating EEZ, sa pagpasok sa EEZ ng Japan, sa South Korea, lahat na po. Sa India, lahat sa Indo-Pacific. Hindi po sila nagpapaalam at talagang iba yung ginagawa nila. Nangaharas sila. Diba? Sinong bansa ang magtitiwala sa bansang ganyan? Binakeran pa sila ng isa pong siraulong leader ng Russia. Kasi parehas silang komunistang bansa eh. Ganyan talaga, no? Kaya ewan ko ba kung bakit itong mga leader na to, bakit ganito yung mga pag-uutak. Ang ginawang ICBM test ng China ay ang kauna-unahang publicized military action ng bansang ito kaugnay sa mga weapons of mass destruction since 1980 at ang pagpapakawala nga nito sa international waters.
Ayon sa Beijing, di ba? Ang liwanag, no? International waters. Ibig sabihin po nun, hindi po nila teritoryo, hindi sakop nila. International waters, ibig sabihin po nun, walang nagmamayari sa Pacific Ocean. Delikado po. Pwede po yung mga kalapit bansa po niyan o kalapit dagat ay maapektuhan ng kanilang mga ganyang mga sinasagawang mga missile launch na ganyan. Kasi po dapat po sila magpaalam talaga dahil unang-una yung nila-launch po nilang missile na ganyan po ay sobrang lakas at delikado. 'Di ba? Although alam naman po natin na nagpo-provoke lang po sila para makita ng buong mundo na eto kami, malakas kami, kaya namin gawin namin sa inyo to, 'di ba? Ganun po 'yun eh. Ganun po ang taktika ng China. Para po pag-usapan sila, para umiwas yung mga bansa sa kanila, no? Na labanan sila, parang ipinapakita nila yung muscle nila dito. Ganun yun eh, ganun yung mga taktika, takutan, no? Ganun yung gustong ipahiwatig ng China. Pero maling-mali po talaga ang ginagawa ng China mula sa pool. Unang-una sa international law pa lang po ay hindi po sila sumusunod. Lalong-lalo na po sa UNCLOS. Kaya nga po nagtataka rin po tayo hanggang ngayon, no? Hindi po sila nasasanksyonan ng UNCLOS. Dahil po yung unang-una, pagpasok pa lang po sa teritoryo natin, sa Pilipinas, ang ginagawa pa sa atin na panghaharas ay sobrang labag po yun sa international law. Kaya sana po, no, wag kondenahin po talaga ang ginagawa nito ng China kasi po lahat po ng illegal ay ginagawa po nila. No? Kaya hindi po natin alam kung saan tutungo to dahil talagang krung-krung po talaga si Xi Jinping, no? Imbis na magparami po siya ng kaibigan ay nagpaparami po siya ng kaaway. Defense Ministry, naganap ang ICBM launch bandang 8:44 AM local time noong Miyerkules at bumagsak daw ito sa target na nais nilang puntahan ng kanilang missile. Bahagi daw ng routine at annual training exercises ang missile launch na ito. Hindi pa malinaw kung ano ang trajectory ng missile na ito pero iginiit ng China na inabisuhan daw nila ang mga bansang dapat ay makakaalam sa kanilang missile testing. Isipin nyo, may magre-reklamong bansa ba kung nagpaalam sila? Kung legit na nagsabi sila, di ba? Unang-una, kung sila ay magpapaalam, hindi sila papayagan ng mga bansang yan, lalo na kung alam nila na ganyan yung missile na ila-launch nila, no? Kasi delikado talaga. Itong China talaga, taliwas ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Dagdag pa ng Beijing, hindi daw nila tinatarget ang mga bansang Japan, Taiwan at Pilipinas. Ito mga bansang patuloy na tumataas ang tensyon sa kanilang bansa sa kasalukuyan. Di ba nga ang nag-react talaga dito sa missile launching nila na to, yung Japan? Kasi nga, malapit sa Japan halos talaga. Yung kanilang missile launch na yan, yung drill nila na yan. Hindi sila nagpaalam. Kaya syempre itong Japan, magre-react talaga yan. Dahil hindi po basta-basang bansa ang Japan, tandaan nyo yan. Kaya ito talagang nasa picture na to talaga. Yan talagang taong yan. Hindi natin alam kung bakit krung-krung yan, no? Hindi mo natin alam kung anong gusto niyang gawin sa sa mundo eh, 'di ba? Actually, hindi na nga lang din talaga siya totally pinapatulan ng US. Ang laki ng insecurity niya sa US talaga tong leader na to. Sa pagsasagawa ng missile launching ay nakikita di umano ng China kung gaano ka-epektibo ang kanilang mga armas. Gumamit din ng dummy warheads ang China sa test launch na ito, isang bagay na talaga namang ikinabahala ng maraming mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil tila naghahanda na raw ang China sa pag-atake sa kalaban nito gamit ang kanilang mga nuclear weapons. Nako, pag ayan ay nangyari, pag sinimulan niya ng China, ewan ko na lang po talaga, no? Kasi po, yung unang-una lagi ko pong sinasabi sa inyo, makukuyog po ang China. Tandaan nyo, no, hindi lang ang China ay may nuclear warhead. Halos maraming bansa, malalakas na bansa meron po niyan. Hindi po sa dami yan eh. Yung totoong pumuputok, yun po yun. Ang China po ay wala po tayong nababalitaan na meron na po silang ganun, no? Ang US po may napatunayan na, alam nyo na po yan, di ba? Talagang pumuputok yung nangyari sa Japan noon, di ba? Sila po talaga, yung sabi nga po ni Donald Trump, di ba, noon, kung natatandaan nyo yung interview niya na yon. Basta ang alam ko, sabi ni Donald Trump, yung sa amin ay pumuputok, tested, di ba? Kaya don't dare me, sabi pa ni Donald Trump noon, di ba? Kaya nga napakadelikado nga po talaga.
kapag si Donald Trump ang manalo, magdedelikado na po talaga tong China. Una-una, tataasan po sila ng taripa ni Donald Trump talaga para mahirapan na po sila mag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. Sumugunda po ang Canada. Gagawin din po ng Canada yon sa China. Kaya babagsak po lalo ang ekonomiya ng China. Kaya wag po sanang padalos-dalos itong si Xi Jinping na gumawa ng anumang kalokohan. Yung iniisip niya na gagawin niya ay maka-counter po siya agad-agad niyan, syempre. Ayon naman sa isang security analyst, ang pag-launch ng China ay isang powerful signal di umano para i-intimidate o takutin ang lahat ng mga kumakalaban sa kanilang bansa. Ganun talaga yung intimidation yan. Ganun po yung sasasabi ko lang kanina, di ba? Nananakot sila na malakas kami, wag nyo kaming babanggain. Ganun yan eh. Hindi nila alam, marami ring mas malalakas na bansa din. Hindi lang po sila yung may kapasidad na gumawa ng ganyan. Unang-una, matagal na pong hindi gumigera ang China. Tandaan nyo yan. Samantala ang Japan, tayo, Pilipinas, Amerika at Israel, halos lahat may kapasidad o hanggang ngayon po ay gumigera. No? Ang China wala pong experience, napakatagal na panahon na po. Kaya kung magkakandaletse-letse sa bandang huli, baka umiyak tong China talaga. Para sa kaalaman ng nakararami nating mga kababayan, ang ICBM ay idinisenyo para magdala ng mga nuclear warheads. Katulad ito ng mga atomic bomb na Little Boy at Fat Man na ibinagsak ng Amerika sa Nagasaki at Hiroshima, Japan na siyang tumapo sa World War II. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung sinabi ng Donald Trump, ang sa amin pumupotok. Don't dare me. Yun po ang sinabi ng Donald Trump, no? Hanapin nyo na lang po yung interview niya, no? Siyempre, tinranslate ko sa Tagalog, no? Kaya yun po talaga, nasa history yun. Wag nyong hahamunin ang Amerika. Meron na po talaga napatunayan yan. Nako tong China. Baka ngayon sa China, nananakot silang ganyan. Baka nga tubig lang laman yan o wala talagang laman yung mga nila na yan eh. Di ba? Ganun yun. Kahit kapoy sa North Korea eh. Baka nga display lang yan pero di ba? Wala naman, nananakot lang sila. Kaya wag nilang hahamunin ng Amerika kasi yung Amerika may napatunayan na sa ganyan. Imagine kung gaano nakadevelop ang mga nuclear weapons sa kasalukuyan kung gagamitin ito ng mga bansang ito sa digmaan. Kadalasan nga ay mayroon itong range na aabot ng higit sa 5,500 kilometers. Kaya naman kung gagamitin ito ay kaya nitong tumawid mula China hanggang sa Amerika. Ang DF-41, ang pinaka-latest at pinaka-advanced na ICBM ng China na kayang umabot sa layong 15,000 kilometers. Hindi naman idinitali ng China kung ito nga ba ang ginamit nila sa naganap na pag-launch ng kanilang ICBM sa Pacific Ocean. Sige nga, magsimula ka nga Xi Jinping. Tina nga na at pakita mo kung sino ka Xi Jinping. Sige nga, amunin mo nga yung Amerika. Diba isipin nyo, kung yung Taiwan nga, hindi nga nila makubkob eh. Amerika pa? Kaya huwag kayong matatakot sa China. Puro ngaw-ngaw lang yan. Puro lang yan, intimidation lang yan. Pero wala. Kasi kung magsisimula sila ng gusto nilang simulan, matagal na. Nung Taiwan pa lang. Diba isipin nyo pa, ulit-ulit yung sinasabi, no? Yung Taiwan, malaki pa po ang ating Luzon. No? Ang Taiwan po ay bansa, no? Yung Luzon po natin ay part lang po ng ating bansa. Malaki pa po yung Luzon. Pero bakit hindi masakop-sakop ng China? Bakit hindi sila nagdedeklara ng digmaan doon sa Taiwan? Di ba? Ganun lang yun eh. Noong September 24, isang Chinese research vessel naman at 6 na Chinese maritime militia vessels ang pumasok sa loob mismo ng katubigan ng Palawan. Sa post ni maritime security expert Ray Powell sa kanyang account sa X, namataan nila ang presensya ng isang Chinese research ship na hayang DG-12 HAO kasama ang 6 na Chinese maritime militia vessels na Kiyong Shasha, 27 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Palawan. Nagsusurvey na po sila, no? Sa lahat po, ang kapal ng mukha talaga, no? Lahat po ng ating teritoryo ay pinapasok na ng China at nagsusurvey sila. Alam po kasi hindi na kasi ang ating karagatan, no? Ating sakop sa ating EEZ ay sobrang yaman po, sa likas na yaman. At syempre po, kaya po nilang gustong makuha lahat ng ating teritoryo. Syempre, sa Metingas,
sa oil, alam niyo na, gusto po nila makuha kasi bilyong dolyar po ang kikitain po nila at makukuha nila dyan. Kaya para sa akin po, no, sana po mapostehan na po lahat ng ating EEZ, matayuan na rin po natin ang mga oil rig o kaya talagang matayuan na rin po natin ang sarili nating infrastruktura yung mga teritoryo natin na yan. Kasi po, pag nakuha po yan ng China, hindi po tayo ang makikinabang. Dapat po sa mga teritoryo pong yan, legal po tayo nagmamay-ari niyan. Dapat po ang Pilipinas o ang Pilipino ang makinabang po niyan, hindi po ang ibang bansa. Lalong-lalo na po yung China. Base sa kanilang monitoring, nagsasagawa ng survey in force ang mga barko ng China sa ating teritoryo kung saan humihingi dapat ito ng permiso sa Pilipinas sa ilalim ng batas ng UNCLOS. Lahat na lang kasi nilalabag nila ganun yung China Dagdag pa ni Powell, maaaring ang presensya daw ng China sa bahaging ito ng Palawan waters ay isa raw mensahe para sa ating bansa na inaangkin na rin ng China ang bahaging ito ng Pilipinas. Grabe, no? Sinabi naman ng tagapagsalita ng Navy to the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na agad silang nag-deploy ng barko ng Philippine Coast Guard kabilang pa nga ang 3 warship ng Philippine Navy patungo sa nabanggit na teritoryo upang i-monitor naman ang presensya at galaw ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Gayunpaman, nang dumating ng araw ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing lugar, nakaalis na rito ang mga barko ng China na nagsagawa ng mga survey sa ating EEZ. Nasa labas pa ng 12 nautical mile territorial sea ng Palawan ang mga barkong ito ng China. Ito ay isang red line na kapag pinasok nga ng Beijing ay makikita bilang direct threat sa karapatan ng ating bansa. Ito po yung sa akin, no? Ibig sabihin lang po dyan, kung nakakalapit po ng ganyang kalapit ang mga barko o mga vessel ng China na yan sa atin, mismo hindi na sa ating teritoryo, sa mismong bansa na natin sa Palawan, no? Ibig sabihin lang po nun, ay hindi po talaga o wala po talaga tayong presensya ng nagbabantay dyan sa ating mga teritoryo o mismong ating bansa. Dapat po paigtingin po ang pagbabantay sa ating mga teritoryo o ating mismong bansa kasi hindi po biro ang ginagawa na yan na pagtitrespassing ng China. Tandaan nyo yan, kapag nakuha po lang nakuha ng China ang ating mga teritoryo ay wala na, game over na po talaga kasi po alam nyo na, tatayuan nila ng mga artificial island yan, gagawin nilang military base, mahihirapan na po tayong mag-infiltrate dyan, lalong-lalo na po sa Ayungin Shoal. Samantala, ayon naman sa monitoring na isinasagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, umabot na sa 251 ang dami ng barko ng China sa bahaging ito ng ating EEZ. Ito na nga ang pinakamaraming bilang ng kanilang mga barko sa taong ito na umangat mula sa 157 na mga barko hanggang 251 Chinese vessels. Kabilang sa mga barkong ito, ang China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, Chinese Maritime Militia at mga Chinese Research and Survey vessels. Ito po yung nakapagtataka no? Kasi sinasabi po ng ating PCG ay yung tagumpay tayo lahat ng mission natin. Isipin nyo, nakakapanibago. Tagumpay tayo nakabalik sa Skoda at tagumpay tayo nakapag-resupply mission sa Ayungin Shoal doon po sa BRP Sierra Madre nang hindi tayo hinaharas ng China. Sa tingin ko, may matinding discarding niluluto ang China. Siguro ang balak ng China para isipin natin na ay, tumahimik sila, hindi tayo hinaharas Siguro ganun pakakampantihin tayo, no? Pero hindi natin alam, behind our back, meron na po silang binubuong planong napakatindi at napakadilim na plano. Ganun yun. Kaya wag po tayong kampante porque hindi po sila gumagawa ng anumang kasamaan sa atin dyan sa ating teritoryo, lalo na po dyan sa Ayungin Shoal. Kapansin-pansin ang biglaang pagdami ng mga barko ng China, partikular na sa Skoda Shoal matapos nga ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa na nakabantay sa bahurang ito sa loob ng 5 buwan. Sinabi naman ni Trinidad na kahit daw ganito na karami ang barko ng China sa West Philippine Sea, kayang-kaya pa rin daw ito ng AFP base sa kanilang force projection capability. Well, nakapasok na nga tayo sa Skoda, no? Sa tulong din o pagbaback up sa atin ng Philippine Navy na matagal ko na rin pong sinasabi na sana noon pa po natin ginawa. Kasi po nakapenetrate tayo Buti na lang nga ginawa po natin at yung news blackout na hindi po na ibinabalita ng PCG o ng ating gobyerno yung mga galawan natin dyan
sa West Philippine Sea o sa ating EEZ. Pero ang nakakabahala po dyan, marami na nga po silang vessel o marami na po silang barkong nakakalat dyan po sa West Philippine Sea. Particularly, nagbabantay po sila sa ating EEZ. Kaya wag po tayong kampante kasi alam nyo na ang kalaban natin ay tuso. Kabayan, kung hindi pa kumukulo ang dugo mo sa mga nagaganap sa loob at labas ng Pilipinas kung saan involved ang China, heto ang isa pang balitang siguradong magpapainit sa ulo mo. Tila nagse-self-destruct na nga ang Pilipinas dahil sa mga desisyon na ginagawa ng ating gobyerno. Aroy. Agad na umalma ang maraming mga senador sa pagtapyas ng budget ng Pilipinas para sa Department of National Defense. Ito ay sa kabila ng mga nabanggit nating mga agresibo at nakakatakot na ikinikilos nga ng China laban sa seguridad ng ating bansa, lalo na sa WPS at sa Indo-Pacific region. Ito po yan no? Ba't nga ganun? Isipin nyo, kailangan po natin. Sinabi na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos yan, na palalakasin o kailangan na natin magpalakas talaga ng ating sandatahang lakas. Now na. Di ba ganun po pagkakasabi niya, kailangan po magpalakas tayo. Kaya nga rin po sinusuportahan tayo ng malalakas na bansa, particularly ng Amerika. Di ba? Ilang bilyong pesos po, o converted na po pesos, no? Ilang bilyong pesos po ang ating natanggap mula po sa Amerika sa kanilang suporta sa atin para po magpalakas po tayo. At iba pa pong bansa na tumutulong at sumusuporta po sa atin. Bakit po ang mismong ating gobyerno o kung sino mang sakay ng ating gobyerno na yan na nagdi-decide po dyan, bakit po tatapyasin ang budget para po sa ating sandatahang lakas? Kaya po kung sino man yung mga yan, no, ay nako, alam nyo na po sa eleksyon. Kung matulugan po natin kung sino po ang saklaw po niyan, ay alam nyo na ang dapat pong gawin. Nasa kamay po natin ang bukas po natin o ang ating kinabukasan. Alam po natin, matatalino po kayo, alam ko po yan. Lahat po ng mga subscriber ko po ay matatalino at talagang observant po kayo lahat, no. Alam nyo na po ang dapat gawin. Huwag po kayong maniniwala o makikinig dun sa mga pro-China. Unang-una, kung ikaw ay Pilipino, dapat doon tayo sa ating bansa maniniwala o doon tayo sa ating gobyerno na lumalaban dito sa mga pro-China na to. Doon tayo maniwala. Yung mga nasa gobyerno natin na mga pro-China, alam nyo na po kung anong gagawin sa kanila. Tayo po ang may kapangyarihan sa botohan. Nababahala ang ilang mga senador sa pagkakatapyas nga ng pondo na dapat sana ay nakalaan para sa AFP Modernization Program para sa taong 2025. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, 254 billion ang hinihingi na pondo ng ahensya para sa susunod na taon, pero 75 billion lamang ang naaprubahan. Wala pa ito sa kalahati ng iprinopose na budget. Grabe naman. As in, wala sa kalahati, di ba? 75, ano lang, grabe naman. Bakit ganun? Sino kaya ang ano niya, no, salarin dyan, no? Isipin nyo, kailangan natin eh. Kailangan natin magpalakas eh. Tapos ganun yung budget. Isipin nyo, ano yung propose ng DND, 200 something billion, tapos 75 bilang yung ibinigay. Ay nako, nasa atin po talaga ang ang kapangyarihan sa botohan. Alam na alam nyo nang dapat gawin. Why naman ganun? Grabe. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondong ito para mas palakasin pa nga ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa territorial defense. Sa pagkakatapyas ng budget ng ahensya, malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa at marami sa mga armas ang siguradong hindi mabibili o mababayaran, partikular na nga sa AFP Modernization Program. Kaya itong si Sek Gibo, gigil sa China to eh. Di ba ramdam nyo yung gigi ni Sek Gibo? Isipin nyo, no? Talaga yung mga salita ni Sek Gibo, lumayas kayo dyan sa West Philippine Sea, itigil nyo yung pangaharas, tanggalin nyo yung mga artificial island nyo dyan, tanggalin nyo yung military base nyo dyan, tapos ang usapan, di ba? Ganun sabi ni Sek Gibo. Kaya siya gigil na gigil din. Ganito po yung nangyari rin, no? Yung proposed budget dapat na mapunta sa ating sandatahang lakas ay 1/4 na lang po yung yung ibinigay sa kanila, 75B na lang. Grabe naman talaga. Kailangan natin yan na magpalakas. So paano na po yung iba? Halimbawa may na-i-order na po tayo. Una umu-order tayo sa South Korea, sa Japan. Tapos tinapos yung budget, baka yung iba po doon hindi pa po natin mabayaran. Isipin nyo yung Teresa Magbanwa nga, hindi pa po pala natin nababayaran yun, di ba? Nabutas na. Tapos ganyan,
kakaltasan ng ganun kalaki yung budget sa ating sandatahang lakas? Grabe. Giit ni Senator JV Ejercito, hindi na nga daw dapat i-delay pa ang pagpapalakas at pag-modernize ng ating sandatahang lakas na kabilang sa top priority programs ng ating gobyerno. Pinuna din ng senador ang mababang defense spending ng bansa natin na nasa 1% lamang nitong 2024. Mababa ito kumpara sa 3 to 4% spending ng mga karating nating bansa gaya ng Vietnam at ng Thailand. Malaking bagay daw kung mapapataas ng 2% ang ating defense spending sa susunod na taon. Grabe kasi yung mga korap na yan eh. Isipin nyo, buhay na po natin ang nakasalalay dito actually. Diba? Kung hindi po tayo magpapalakas, malay mo to, pakin na tong kurung-kurung na leader ng China. Diba? Paano na tayo? Hindi ba nila naiisip yun? Hindi natin alam kung ba't gusto nilang ibulsa yan eh. Wala bang ganun yung gagawin ng mga ano dyan eh. Ibubulsa nila yung dapat pong i-priority. Dapat i-priority nila. Kailangan na po natin yan. Hindi po yan biro. Diba? Kaya nga po sabi ni President Bongbong Marcos, diba talagang magpapalakas tayo. Pero ba't ganito yung ginagawa nila? Nakakagigil po talaga eh, no? Comment down below kung ano sa loobin nyo dito sa napapanood natin video ni Kian Tots. Taon. Sa mga balitang lumalabas sa kasalukuyan, magsasawa ka na lang talaga at siguradong iinit ang ulo mo, kabayan. Tama. Ang layo na ng kakayahan ng ating bansa kung ikukumpara sa China. Yes. Nauubos na ang mga teritoryo natin. Tama. Nauubos na ang mga barko natin. Dumidikit na ang China. Yung mga politiko natin natutulog pa rin sa pansitan. Hindi na siguro katakataka kung isang araw ay magiging probinsya na nga lamang tayo ng China. Tama. Grabe ka, Kian Tots, nadali mo. Nakita nyo, no? Kaming mga vlogger, no? Kaming mga content creator, no? Kaming mga reactor, no? Tingnan nyo yung giggle ni Kian Tots, di ba? Yung sa mga sinabi niya. Totoo naman kasi yun. Hindi imposibleng maging probinsya na tayo ng China talaga kung ganito po ang gagawin ng ilan pong nakaupo sa atin. Di ba? Imbis na yung proposed budget na kailangan natin i-priority, kilaltasan pa ng ganun katindi o ganun kalaki. 75B na lang, 200 something B, no? Ang proposed budget naging 75 billion na lang. Bakit? Di ba? Wala talaga lahat po tayo nanggigigil na rin po, no? Ramdam nyo rin po yung gigil ni Kian Tots. Puro pamumulitika at puro korupsyon ang maghahari sa loob ng Pilipinas. Anong masasabi nyo, mga kabayan? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Ayun lang po, no? Grabe, ang ganda ng video na to ni Kian Tots. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Siyempre, huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel kung trip nyo yung mga gantong reaction video. Like this video, malaking tulong po yan sa ating channel. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.